Balik kustodiya ng korte sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves matapos ang umano'y sandaling paglaya. Para yan sa extradition proceedings sa mga kaso ni Teves kaugnay ng pagpatay umano kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Nakatutok si Salima Refran. Sandaling nakalaya sa piitan sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves Lunes ng hapon. Ayon sa kanyang abogado, iniutos siya ng korte matapos pinaboran umano si Teves sa inihaing habeas corpus petition. Sinabi po nung korte na yon na illegal yung pagdidetain kay Congressman Teves dahil may mga flaws o may pagkukulang ang pamahalaan ng Pilipinas sa paggawa ng extradition request. Pero saglit lang ang paglaya dahil muling balik kustodiya ng korte si Teves. Ayon sa Justice Department, para yan sa extradition proceedings para paharapin si Teves sa mga kaso sa Pilipinas, lalo kaugnay ng pagpatay umano kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Paglilinaw ng kampo ni Teves, he was not rearrested because of crimes he allegedly committed in the Philippines but because of the extradition process, which is a special civil procedure. Tumestigo para kay Teves ang sariling abogado, gayon din sina dating Human Rights Commissioner Wilhelm Soriano at dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. I am testifying as a witness who personally saw, heard and felt the political persecution of Mr. Teves, kung paano na railroad yung sa DOJ, kung paano nagrekanta all the witnesses pero finailan pa rin. President Marcos expressed to me that it was his personal belief that Congressman Teves was guilty. Kung yung presidente mismo, he's the chief executive, ay sinasabing guilty ka, anong laban mo sa Department of Justice na nag-iimbista ng kaso? May open letter din si Teves para sa United Nations, iba't ibang human rights organization at maging kay Pope Francis, kung saan giniit din niyang biktima siya ng political persecution dahil kritiko umano siya ng administrasyon.